Magandang araw sa lahat na nagnanais maging miyembro at kasapi ng Caritas et Labora. Kayo po ngayon ay nasa isang pre-membership education seminar. Ako po si Sir J. Tino, ang Learning Development Officer ng Caritas et Labora. Sama-sama nating kilalanin sino si Caritas et Labora. Si Caritas et Labora ay isang kooperatiba na itinatag ng mga piling paring Katoliko ng simbahan. Layunin nitong iangat ang antas ng buhay ng mga maralitang manggagawa. Sa pangunguna at pagbabasbas ng ating mahal na Kardinal Gaudencio Rosales, formal itong naitatag noong Hulyo 5, 2007 at kinilala ng Cooperative Development Authority or CDA sa ilalim ng Republic Act 9520. Isinusulong nito ang misyon ng simbahan na pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Tinitiyak niya ang bawat miyembro ay may sapat na benepisyo mula sa pamahalaan at maglaan din ng karagdagang benepisyo bilang miyembro ng kooperatiba. Ang mga miyembro ay hindi lamang empleyado kundi co-owner, kabahagi, pagmamay-ari o kamay-ari ng kooperatiba. Ito ay naisakatutuparan sa pamagitan ng pinagsama-samang puhunan o kapital ng bawat miyembro. Sa madalit salita, sa pagpasok sa kooperatiba, tayo ay mamumuhunan, kapitalista, negosyante, nagbibigay ng serbisyo o produkto, kumikita, magkaroon ng sapat na benepisyo. Sa makatuwid, sa pagpasok mo sa Caritas et Labora, ikaw ay isang kasapi ng workers cooperative, negosyante, manggagawa, at kamay-ari ng kooperatiba. Dalawang uri ng miyembro sa kooperatiba. Unang miyembro ay tinatawag nating associate member at regular member. Ang associate member ay hindi pa mga ganap na miyembro at may probasyonaryo. Ang regular member naman ay ganap na mga miyembro. Ano ang kanilang katayuan? Nakadadalo ng mga orientasyon at PMAS at MOS ang isang associate member. Ang regular member ay nakakumpleto ng lahat ng requirements ayon sa CDA at bylaws ng kooperatiba, ang kanilang karapatan. Kilalang miyembro pero limitado pa ang karapatan at pribileyo. Sa regular member, may buong karapatan at pribileyo bilang miyembro. Bilang associate member, hindi siya maaring bumoto sa mga desisyon ng kooperatiba. Bilang regular member, maaring bumoto, ito ay one member, one vote. Hindi maaring mahalal bilang opisyal ng kooperatiba ang isang associate member. Maaring mahalal bilang opisyal ng kooperatiba ang isang regular member. Pagdating sa benepisyo, maaring makapag-ubay lamang ng piling serbisyo at benepisyo ayon sa patakaran ng isang associate member. Ang isang regular member ay may buong benepisyo at serbisyo ng kooperatiba. Pagdating sa mga obligasyon, sa associate member, sumunod sa lahat ng umiiral na batas, alintuntunin at patakaran ng kooperatiba. Simulan at kumpletohin ang lahat ng kinakailangang requirements upang maging regular member. Ang obligasyon naman ng regular member ay sumunod sa lahat ng batas, alituntunin at patakaran, makilahok sa mga gawaing programa, tumulong sa pag-unlad ng kooperatiba. Ang layunin ng lahat ng ito, bilang associate member, bigyan ng pagkakataon ang mga bagong miyembro na makilahok sa mga pinahihintulutang gawain at programa habang hindi paganap ang requirements para maging regular member. Bilang regular member, maging aktibo, kabahagi at pamamahala sa paglago ng kooperatiba para sa kabutihan ng lahat. Maaring maging regular member kapag kumpleto na ang requirements. Manatiling regular member naman hanggat sumunod sa patakaran ng may aktibong partisipasyon.
Ito po ang dalawang uri ng miyembro ng kooperatiba ayon sa CDA at sa buong pamamahala ng kooperatiba. Ano ba ang pinagkaibahan ng kooperatiba sa agency? Sa agency, may saping puhunan ba tayo? Wala po tayong saping puhunan. Nag-iisa lang po ang may-ari ng agency. Tayong lahat, samantalang tayong lahat sa Caritas et Labora ay tinatawag na miyembro at kamay-ari dahil ang bawat isa sa atin ay naglalaan ng saping puhunan or share capital. Pag kumita ang ating kumpanya sa agency, iisa lang po ang kumikita dito. Ito po ay para kay boss lang. Sa kooperatiba, lahat po ng miyembro ay kumikita ayon sa kanyang saping puhunan at ang kinito nito ay tinatawag nating dividendo. Patronage refund o balik tangkilik. Sa agency, naghihintay tayo sa pagtaas ng sweldo o tumaas ang ating sweldo. Sa kooperatiba, Caritas et Labora, pag tinatangkilik natin ang ating sariling negosyo at maayos na nagbibigay ng serbisyo, sa bawat bahagi nito ng ating pagbibigay at pagtangkilik ng serbisyo ng kooperatiba, may doon tayong tinatawag na patronage refund o balik tangkilik. Sa pag-iimpok, may mga programang inilalaan ang kooperatiba Caritas et Labora. Hindi bababa sa 500 piso. Sa agency, walang pag-iipon na programang ginagawa. Mga benepisyo na makapagpang-utang o loans. Ang lahat ng membro ay may karapatang manghiram sa Caritas et Labora ayon sa 70% ng kanyang kapital. Kung titingnan natin sa agency, walang mga programa na ibinibigay ukol sa ating mga loans. Dahil ang katayuan ng manggagawa o status ng worker sa Caritas et Labora, tayo ay manggagawa at mga kamay-ari. Sa agency, tayo po yung mga empleyado at mga manggagawa. Ang kaisipan natin sa Caritas et Labora, tayo po ay mga business owner o tinatawag na mga entrepreneur. Samantalang sa agency, nananatili tayong contractual. Pagdating po sa mga statutory benefits, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sinisigurado lahat ng kamay-ari ay may sapat na kontribusyon ayon sa pangangalaga ng Caritas et Labora. Sa agency po, hindi po ako nakakasigurado. Pinakamababang pasahod ayon sa batas or minimum wage. Sa Caritas et Labora, tayo po ay sumusunod sa naayon sa itinatakda ng batas o DOLE. Sa agency po, hindi po ako nakakasigurado. Mga benepisyong tinatanggap ng mga miyembro sa kooperatiba bilang mga kasapi. Para sa ating taunang kinitang ating kapital na inilaan, tayo po ay nagkakatanggap ng dividendo, bahagi ng ating kinita ng kooperatiba batay sa inyong kontribusyon o saping puhunan. Pagtangkilik sa serbisyo at negosyo ng mga kamay-ari o patronage refund, babalik po sa atin ang mga bahagi ng ating gamit at pakikilahok sa serbisyo at negosyo ng kooperatiba. Mga benepisyo pang idinaragdag para sa mga miyembro ng kooperatiba. Una, mayroon po tayong tinatawag na cash birthday incentive, isang regalo para sa inyong kaarawan bilang pagpapahalaga sa inyong pagiging miyembro. Ito po ay ibinibigay para sa mga miyembrong umabot sa 1 taon at higit pa. Ganun din po sa mga miyembro na umabot sa 1 taon at higit pa ay mayroon pong life insurance sa miyembro kasama ang 3 sa kanyang pamilya. Protection para sa inyo at para sa inyong pamilya. Mayroon din po tayong cash loan na higit sa 70% ng kanyang kapital sa pamagitan po ng Save, Invest, and Borrow, SIB. Madaling
pautang para sa inyong pangangailangan. Maaari din po tayong makapag-loan ng appliances, gadget at bigas sa ating Save, Invest, and Borrow, SIB, pautang para sa appliances, gadget at bigas o pangangailangan sa bahay. Panglima, Christmas Cash Gift. Isang dagdag na tulong para sa mga mas masayang Pasko para sa mga miyembro na 6 na buwan pataas. Free uniform para sa mga miyembro na naka-1 taong miyembro. Pangpito, APE or Annual Physical Examination Subsidy para sa mga miyembrong naka-1 taon. Pangwalo, mayroon po tayong retirement pay para sa mga miyembro na nagbigay ng 5 taon at higit pa ayon sa sinasaad ng batas. Ang inyong pagiging kasapi ay investment sa inyong kinabukasan. Ito po ay ibinabahagi sa mga miyembro na umabot sa 1 taon at higit pa. Mga taunang aktibidades o activity ng ating kooperatiba para sa benepisyo ng bawat miyembro. Nagkakaisa, naglilingkod, nagtataguyod, at nagpapahalaga. Mayroon po tayong taunan na retreat or annual retreat na isang pagkakataon upang magmuni-muni, magpalakas at ng pananampalataya at magkaisa bilang isang pamilya. Mayroon din po tayong Lenten Recollection, panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagbabalik loob upang mas maging mabuting instrumento ng Diyos. Mayroon din po tayong pagsasama-sama ng pamilya na tinatawag natin Family Day. Pagsasama-sama ng miyembro at kanilang pamilya sa araw na puno ng saya, laro at pagkakaisa. Pang-apat na aktibidades na nangyayari sa kooperatiba. Labora Day. Kung kayo po ay nasa South area, pagdiriwang ng diwa ng paggawa, pakikipagkaibigan at pagkakaisa sa South area. Mayroon din po tayong kasalang bayan sa magnaganais na mag-isang dibdib, pagtaguyod ng pamilyang matatag sa pamagitan ng sakramento ng kasal. At ang pang-anim na taunang activities ng ating kooperatiba ay Team Leaders Camp, pagsasanay, pagpapalakas ng liberato at pagkakaisa ng mga team leaders para sa mas maayos na serbisyo. Mayroon din po tayong Loyalty Award, ang pang-7, pagkilala at pasasalamat sa katapatan, dedikasyon, serbisyo ng ating mga miyembro. Pang-8, ang Advent Recollection, ang paghahanda ng puso at isip sa pagdating ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin at pagninilay. Christmas Party, pagdiriwang ng Kapaskuhan bilang isang pamilya ng puno ng pasasalamat, saya at pagmamahalan. Ito po ay mga benepisyo na ibinibigay sa atin bilang mga gawain at activities ng ating kooperatiba. Ang kooperatibang Caritas et Labora ay nakarehistro po sa DOLE sa pamagitan ng Labor Code of the Philippines at sinasabi nga po sa atin, tayo din po ay nakarehistro sa DOLE bilang mga manggagawa. Kung titignan po natin ang ating tripartite relationship, kung kayo po ay magiging miyembro ng kooperatiba, ang ating pong opisina, Caritas et Labora, at ang ating business partner ay may tinatawag na service agreement. Ang business partner po ay ang mga lugar na kung saan maari kayong deploy. Ang isang miyembro ay dumadaan sa pagsusuri. Ibig sabihin po, meron po tayong interview, may mga requirements na sinusunod. Pag ayos na po natin ito, tayo po ay dumadaan sa pre-membership education seminar na kung saan tayo ay inaanyayahan maging miyembro at kasapi ng kooperatiba. Kung kayo po ay sumasang-ayon na maging miyembro at kasapi ng kooperatiba, mayroon pong 3 kontrata kayong pipirmahan. Unang kontrata ay ang inyong job description, ang kakayahang paggawa
mga kontrata na kung saan nagsasaad ng ating gawain sa ating business partner. Ang pangalawa po ay kasunduan sa paglalagak ng saping puhunan. Ito po ang paglalagay ng saping puhunan o kapital sa kooperatiba. Pangatlo po, ang ating kontrata o kasunduan sa pagiging miyembro, patakaran, polisiya ng kooperatiba. Kung nahanda na pong lahat ang isang miyembro na dalhin sa business partner upang magbigay ng serbisyo, siya po ay magkakaroon ng isang endorsement letter. Sa pamagitan ng pagpirma ng kontrata sa kooperatiba, ibig sabihin po, lahat po ng kanyang pangangailangan ay hihingin or ibibigay ng kooperatiba. Pagdating po natin kay business partner, tayo po ay nagbabahagi ng serbisyo. Ang direct na ating employer ay ang Caritas et Labora. Ang bisyon ng ating kooperatiba ay iangat ang bawat manggagawa upang makapagbigay ng mas maayos na pagbabahagi ng serbisyo sa ating business partner. Ang misyon ng kooperatiba, titiyakin niya na ang bawat miyembro ay magkakaroon ng tamang pagbibigay ng mga benepisyo. Sisiguraduhin niya ng lahat ng ibinibigay na serbisyo ng kooperatiba sa pamagitan ng miyembro na nagbabahagi nito ay may malalim na ugnayan sa business partner. Sisiguraduhin po din natin na ang bawat isa sa atin ay komunidad na nagkakaisa at nagsasama-sama. Ang ating mga pinapahalagahan bilang manggagawa at miyembro ng kooperatiba, sinasabi nga na sa ating core values, love of God and dignity of work, accountability and commitment, business-oriented and excellence, open-mindedness and innovation, respect for others, active participation. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga board of directors sa pangunguna ng ating chairperson, Father Anton City Pascual. Si Father Anton City Pascual ay itinalagang pari sa Ateneo de Manila University na ordained noong 1987 at siya po ang nangangalaga sa kooperatiba Caritas et Labora bilang isang chairperson. Siya din po ay pinarangalan ng ating Pangulo Duterte noong 2016 ng TOEFL Award, the 10 Most Outstanding Filipino. Siya din ang nagtatag ng multi-billionaire cooperative in Taguig, Simbayanan ni Maria. Siya po ang Executive Director ng Caritas Manila. Ang ating chairperson, walang iba kundi si Father Anton City Pascual. Ang ating mga board of directors ay 7 po. Ipakilala ko po sa inyo ang vice chairperson ng ating kooperatiba, isang manggagawang nakatalaga sa Caritas Manila. Siya po ay nagbabahagi ng kanyang serbisyo since 2015. Walang iba kung hindi si Director Emily Magno. Siya po ay dumaan sa lahat ng training at ang lahat ng ating mga board of directors ay dumadaan sa pag-aaral o training sa kooperatiba upang mas lalo po nilang maintindihan ang pangangalaga sa kooperatiba o pagpapatakbo ng isang kooperatiba. Mayroon pa po tayong ilang mga direktor na gusto kong ipakilala sa inyo. Nandyan po si Director Mark Anthony Llabe, board member na kung saan nakatalaga sa Cardinal Medical Santos. At siya po ay isang pulmonary orderly and staff custodian. Miyembro since 2014. Si Director Edem Jimeno, bilang board member, siya po ay isang landscaper simula 2013 at naka-assign sa DMCI Cypress sa May Taguig. Ito po ang ilang mga director natin. Nandito din po si Director Hilda Montano, board member, housekeeper, team leader.
sa Royal Palm Taguig. Member since June 7, 2017. Si Director Camille Malite ay isa rin pong housekeeper, team leader sa Fed Del Mundo Medical Center, miyembro April 24, 2013. Si Director Pinky Kaliwag, board member, housekeeper, team leader sa Immaculate Conception Cathedral Palace. Miyembro siya May 17, 2017. Ang ating kooperatiba ay pinarangalan ng Bilyar Sipag Award. Mayroong 250 entries sa buong mundo ay sa buong Pilipinas na pinili at ang ating kooperatiba Caritas et Labora po ay napiling at pinarangalang Most Outstanding Community Enterprises. At ang ating Pangulong PBM o Ferdinand Marcos Jr. ipinahatid sa lahat na ang Caritas et Labora isang kooperatibang tumutulong sa mga maralitang manggagawa. Para sa lahat po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdulog at pakikinig sa oras na ito.